At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto na nga, ituloy na natin si Hunter natin. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito nga yung magsisimula sa side nila Jing dahil na-explain na nga ni Jing sa iilan sa mga bata ni Beyond Netero yung ginawang pagpunta ng V5 dun sa may Dark Continent. At ang ginawa nga ng V5 dito ay pumunta sila sa may Dark Continent sa pamamagitan ng pagdaan sa iba't ibang klaseng ruta. At sa pagbabalik nila ay meron nga silang dala-dala ng mga 5 threats o mas magandang sabihin yung guide ng V5 sila yung nagbigay o nagpadala sa mga V5 ng mga threats na yon para bilang lesson. So bilang lesson kasi nga dapat hindi na nga puntahan o balikan pa ng humanity yung Dark Continent kasi nga hindi yun para sa mga tao. So yung 5 threats na yon, yun nga yung Bryon, yung Hellbell, yung I, yung Pop at saka nga yung Zobe. At so dito tuloy ngayon ni Jing na wala ngang magandang way para i-deal yung 5 na yon kung hindi ikulong lang sila. At so now, dalawa sa 5 threats na yon, yung I at saka yung Pop, may nabiktima na dito sa mundo nga natin. At maswerte nga raw ang humanity kasi hindi pa tayo nawa-wipe out, sabing ganyan ni Jing. At so, etong 5 threats na to, mas mataas pa yung threat level nila kumpara sa mga Chimera Ants. So yung mga hunters nga natin, di ba hirap na sila sa pagdideal dun nga sa mga Chimera Ants. So itong 5, mas matindi pa sila kumpara dun sa mga Chimera Ants lang nga na yun. So kaya nga dito, etong 3, napapatahimik na sila habang nakikinig nga dito kay Jing. Pero ito tuloy pa nga ni Jing, yung mga nabiktima nung I at saka nung Pop, nakalagay sila dun sa environmental na agency. So dun yun sa makikita nyo sa may nakalipas na chapter natin. At off records yun. So ibig sabihin hindi pinapublic yung pagdating sa mga nabiktima na ng I at saka nung Pop. At dito, sabi ngayon ni Jing, pero since si Beyond Netero gusto niyang dumaan nga sa unexplored route, kaya malamang-lamang niyan ay makapagdala sila nung pang-6 na threat, sabing ganyan ni Jing. At so ngayon dito tuloy ni Jing kung may ibang tanong pa ba etong 3. So ang sabi nga nila dyan, nasa may literature, puro risk yung nakalagay doon. So wala bang beneficial o kagamit-gamit na na-discover dun sa may Dark Continent? At then ay dito sagot si Jing, sabi niya nga dyan, meron yung tinatawag na unmanned rock, isang ore na kung saan nagge-generate ng electricity kapag nilalagay siya underwater. At yung kapiraso nga lang daw nun, nakakapag-generate na ng 20,000 kilowatt per day. At matatagpuan yun sa may bandang baybayin ng Lake Mobius. Pero ang problema, sa loob na yun ng teritoryo ng Pop. So nangyari dito, yung isang agency tuloy, yung isang union, yung Beach Rose Union, kung di ako nagkakamali, nagpadala sila ng 1,000 researchers para nga i-secure yung ruta doon. Pero 7 lang yung nakabalik. Pero maliban pa dyan, sa may bandang directly lang ng north ng mundo natin ay makikita nga raw yung isang napakalaking forest na kung saan dyan matatagpuan yung ruins naman na isang ancient labyrinth city. At dito ay makikita yung herb na kung saan nagpapagaling ng kahit na anong klase ng disease o ng sakit. Pero ang problema dito dahil pinoprotektahan niya ng Bryon. At ang nangyari nga dyan, yung US nagpadala naman sila ng special forces pero inubos lang niya ng Bryon at 2 nga lang daw yung natira o yung nakabalik ng buhay. At so pagkatapos niyan ay etong Nitro Rice naman. So itong Nitro Rice, yan naman yung nagpapahaba ng buhay. At ang nangyari naman dito, yung Federation ng Okima, pumunta sila sa may bandang southeast ng Lake Mobius para nga hanapin o kunin yung Nitro Rice. Pero ang nangyari, 99% sa kanila ay naging prey na ng Hellbell bago pa man din sila makapunta dun sa swamp kung saan tumutubo itong mga Nitro Rice. At
11 lang sa kanila yung nakabalik ng buhay. At sa kabilang banda naman, etong Mimbo Republic, nang hingi sila ng tulong sa Hunter Association para nga kolektahin naman etong kung tawagin na Trinity Elixir. So eto naman yung nagsisilbing mother solution sa lahat ng klase ng liquid. Pero ang nangyari, 3 nga lang daw yung nakabalik at wala silang nakuhang kahit na ano. At ang sinasabi dito, parang ang may kinalaman naman dyan ay yung eye. So ganun rin, meron nga silang nakita o na-discover na talaga namang beneficial, pero bago mo pa makuha yun ay talagang mamamatay ka muna. Pero sa kabilang banda, sa may Hunter Association ay eto nga sila Chairman Netero kasama niya. Etong kanyang mga kaibigan, sila Zig Zoldyck saka nga eto si Lynette, nagpunta rin sa may Dark Continent. At dito nga sabi ni Chairman Netero na talagang napakalaki nga ng lugar na to at off charts nga raw yan. So yung ginawang pagpunta nila Netero dyan sa may Dark Continent ay secret lang yon at hindi nga yan documented. Pero eto namang si Beyond Netero, yung anak ni Chairman Netero nga, sinamahan niya yung team ng Kokanyo Kingdom at nagtagumpay sila sa pagpunta dyan sa may Dark Continent at nakapagbalik nga sila ng kung tawagin na Alchemy Plant Medallion. Pero dahil nga sa off-route yung dinaanan nila, kaya nadala nila yung pinaka-worst na sakit at yun nga yung Zobe at 6 nga yung nakabalik na buhay, pero lahat sila ay may sakit na nga ng Zobe. So kasama doon yung Hunter na kasama nila dyan sa paglalakbay. At yung halaman na nauwi nila pabalik ay ganun rin, namatay rin. So si Chairman Netero ay talagang nabagabag nga siya kasi nga yung kwento niya patungkol dito sa Dark Continent na dapat magsisilbing warning sa mga tao na wag na nga tumuloy sa Dark Continent ay naging kabaligtaran yung nangyari. Imbis na warning, yun pa yung naging encouragement sa iba para nga mas gusto nila na pumunta dito sa Dark Continent. So nangyari, mas dumami yung casualties. At etong ginawang paglalakbay ni Beyond Netero, eto naman yung nagbigay o nag-convince kay Chairman Netero na kausapin na etong V5 na talagang ipagbawal na yung pagpunta dyan sa may Dark Continent. So ito yung sinasabi ni Chidel na ginawang tabu o pinagbabawal nga ni Chairman Netero dyan sa Hunter Association yung pagpunta dyan sa may Dark Continent. But anyway, sa pagkatapos nga niyan ay dito tuloy ngayon ni Jing na nabanggit ba sa kanila ni Chairman Netero na itong paglalakbay nga sa may Dark Continent ay talagang high risk, high reward dyan. At ngayon na alam na nila, ay gusto pa rin ba nila, magtutuloy pa rin sila dyan sa may pagpunta sa may Dark Continent. Sa ito, biglang sagot nga itong si Longhair, dating siya at sabi niya nga dyan, siya oo, gusto niya magtuloy pa nga rin. So ito, sabi ng mga kasama nila, akala nila umalis na at di na babalik nga itong si Longhair kasi natanggap niya na yung pera. Pero sagot itong si Longhair at ang sabi niya nga dyan ay di ba nga babalik siya at yung perang binayad sa kanya ni Jing, wala na, ubos na, ginamit niya na lahat. At dito niya nga yan ginamit sa pagliligtas sa hospital kung nasaan etong kapatid niya. So ang sabi nga ni Longhair dito, kahit nga ipanganak pa siya ng 2 beses at benta niya etong 3 mga hunter licenses na to, ay ganun pa rin, hindi niya pa rin mababayaran yung utang nung hospital na yan. At salamat nga dito kay Jing kasi nga yung insurance yun na yung bahala dito sa kapatid niya sa kanyang lifetime kapag namatay etong si Longhair. So kaya nga talagang grateful etong si Longhair dyan nga raw kay Jing. At so kaya nga dito tuloy niya pa na etong si Jing na nga raw yung number 2 niya at kahit saan pumunta si Jing ay susunod siya, pupunta rin siya doon. So ngayon, sagot si Jing, sabi niya nga dyan na dahil alam na nga ni Jing etong kwento o istorya ni Longhair, kaya mas lalong hindi niya hayaan na mamatay etong si Longhair at magagamit niya pa yung perang binayad sa kanya ni Beyond Netero. At so after nga niyan ay balik ulit dito yan kay parang genius na nga nila. At ang sabi niya nga dito kay Jing ay napapaisip siya kasi base sa kwento ni Jing, yung V5 ay parang alam na nila kung saan pupunta at saka kung ano yung kukunin. Kahit nung mga time pa na yon ay hindi naman ganun pa na-discover talaga o hindi pa talaga alam itong Dark Continent. So ang tanong niya, meron bang nauna o pioneer na pumunta na nga doon? So eto si Jing, sabi niya nga dyan, oo meron, may isang tao na nauna nang pumunta doon sa Dark Continent na yon at in-explore niya yung buong Mobius shoreline nang siya lang mag-isa 300 years ago yung nakakalipas. So dito nagugulat si Genius at ang sabi niya nga dyan na siya lang mag-isa. So ito sagot si Jing, sabi niya nga dyan, at yung lalaki na yon siya rin yung may author nga nung libro na kung tawagin ay Journey to the End of the World West at East Edition.
Edition. At so ngayon, etong East Edition pa lang yung nakikita at yung West ay talagang wala daw sign yan. So bakit ganun? So ito sabi nga ni Jing, meron siyang tatlong possible na 3 answers kung bakit nga ganun din nakikita pa yung West Edition. So tinatanong niya itong mga to kung ano kaya yon, bakit ganun. So ito sagot sila, sabi nung iba dyan, kasi pwede na talagang hindi pa makita yung West Edition na yon. Habang ito naman yung parang chef, sabi niya nga dyan, o baka naman kasi talagang mataas yung goal niya o ambitious ganyan etong si author at talagang hindi niya sinulat etong si West Edition. Habang etong si Jing sabi niya nga dyan, o yung sa pangatlo ay pwede na hanggang ngayon sinusulat niya pa nga rin yung bandang West na yon o yung West Edition, kaya hindi pa nga rin yung natatagpuan hanggang ngayon. So dito sabi nga ni Genius, 300 years ago na yun na yung nakakalipas simula nga nung maisulat yung libro na yan. So dito napapaisip sila at ayun nga, biglang pumasok sa isip nila na meron nga kasi dyan sa Dark Continent yung nagpapahaba ng buhay at meron nga rin dyan yung herb na kung saan nagpapagaling ng kahit na anong klaseng sakit. So kaya posible talaga na buhay pa etong ang may author o yung may sulat dyan nga sa libro na Journey to the End of the World. So talagang shock na shock sila, talagang gulat na gulat sa mga naririnig nga nila dyan kay Jing at eto parang napapaisip pa nga sila dyan. Pero eto nga tuloy nga ni Jing na yung sumulat ng libro na yan na Journey to the End of the World ay walang iba kundi si Don Freaks. At then after nga nyan is yan guys, so hanggang dito lang muna itong chapter natin na to at ayan ay talagang medyo kagulo ngayon yung mga bata ngayon dyan ni Beyond Netero. Ngayon lang nila narinig yung patungkol nga dyan sa Dark Continent na yan. But anyways, ayun nga guys, ulit maraming salamat sa panood dito kay Hunter natin. So itutuloy-tuloy lang muna natin to at ayan, ay abang-abang lang para nga sa kasunod naman neto. At ayun din pala sa mga anime na gusto nyong i-manga series natin, yung sa mga request niyo, huwag kayong mag-alala, nakalista yan at gagawin din natin yan. So yun na naman guys, at ulit ay maraming salamat sa panood dito kay Hunter natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.